after the storm ride. What's up mga ka-roadies? Sunday ride kahapon po ito. After almost a week na tuloy-tuloy ang ulan, nakalabas din tayo mga ka-roadies. At ang ruta ko ngayon, bypass Pulilan, Baliwag, papuntang Balukok, Apalit, Pampanga. Hanggang dulo tayo doon at uuwi na. The usual, tanghali na ako, marami na akong nakasalubong na siklista at pauwi na silang lahat. Ako naman, papunta pa lang. Kasi nga tinamad ako mga ka-roadies dahil basa pa yung kalsada dun sa harapan namin. Pero sa totoo lang talagang tanghali ako nakakalabas dahil marami muna akong tinatapos sa bahay bago lumabas. Approximately siguro ang biyahe ko ngayon, ang ensayo ko ngayon ay mga 56 to 60 kilometers. At since nakasingit naman ako ng isang araw, kahit basa pa yung kalsada, may sipa tayo kahit papano. Kaya naisip ko na kargahan ng konti yung takbo ko ngayon. 30, 35 up to 40 kph since solo naman ako. So eto na tayo sa bypass Balukok, Apalit. Meron lang akong cycling tip sa inyo. Okay? Ano ba ang advantage ng solo riding? Gaya ng ginagawa ko most of the time. Para sa akin, ang advantage ng solo riding is control mo yung takbo mo. Wala kang iniintindi na naiiwan o ikaw ang naiiwan. Maganda mag solo ride lalo na kung endurance ride ka lang o zone 2 ride lang. Okay na okay yung mag solo ride. Sa ahon, okay din kasi syempre sa ahon pace mo lang naman yung susundan mo. Mahirap makipagsabayan sa malakas sa'yo dahil siguradong kakapusing ka. Lalong-lalo na sa ahon mga ka-roadies. Kaya mga ka-roadies para sa akin, endurance ride ka lang, okay yung nagsosolo. Pero tandaan kung nagsosolo ka, kompleto ka dapat sa gamit, extra interior, pambomba, panagpi, panikwat, at syempre huwag mong kakalimutan pera. At isa pa sa pinaka-importante, ay huwag mong hayaan yung sarili mong magutom. Lagi nang gaya kong sinasabi sa inyo, kung maaari after 1 hour mag-replenish. Huwag din papauhaw. Always stay hydrated. Ano naman ang disadvantage ng solo ride? Ang disadvantage nito kung ikaw ay sumasali sa mga karera at hindi ka sumasama sa mga grupo, mahihirapan kang tumutok dahil hindi ka sanay. Hindi mo rin matitesting yung full potential mo kung wala kang nakakasabay na mas malakas sa'yo. Kung halimbawa, may nagdala ng trangko na sobrang tulin at pinilit mong kumapit, pero kumakalas ka, ibig sabihin, meron kang kulang sa ensayo. May kasabihan nga, no matter how hard you train, somebody is training harder than you. Ito na tayo sa arko ng boundary ng Balukok at ng Kansinala, Apalit, Pampanga. So tandaan, maganda rin yung may kasama ka. Kasi dyan mo magigage yung sarili mo. Matututo ka rin tumutok, matututo kang pumalit sa trangko. Merong time para mag solo ride ka lang pero merong ding time na kailangan mo grupo ang kasama mo. Lalong-lalo na kung kasama mo yung mga nakakasali o nakakalaban mo sa mga winner take all o tune-up race, much better. At least malalaman mo rin kung ano yung potential nila. Ito pala yung tindahan ni Ate Helen at ni Kuya Gal. Shout out sa inyo, Ate Helen! Sa mga kaibigan ko nagra-ride dito, sa Balukok, na mga taga Pampanga, pasensya na kayo at hindi tayo nagkikita-kita dahil lagi akong tanghali na. Di bale, one of these days, aagahan ko naman. Shoutout kay Boss Bong Bernal, shoutout kay Ate Edna, at kay Madam Julie. Shoutout kay Idol Megs Yabut. Mga ka-roadies, sana may natutuhan kayo dito sa content ko na ito. Sana naman tuloy-tuloy na yung pag-araw at hindi na muna umulan. Para tuloy-tuloy na rin ang ensayo natin, di ba? So that's all mga ka-roadies. Maraming salamat po. God bless you all and ride safe sa inyong lahat. Bye!